Smuggle, 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 smuggle. Hunyo 22, taon 2025, isang makasaysayang petsa na naitala sa world history dahil kanina lamang ay sinalakay ng Amerika, pinasabugan ng bomba ang Iran. Ito po ang Rated X, tayo po ay nasa episode numero 93 at ang ating paksa ay iikot po sa mga matagumpay na operasyon ng ating PNP. Pero bago ang lahat, narito po ang isang paningit. In a smoking cessation clinic. Dok, ilang taon na rin akong naninigarilyo. Pero gusto ko na talagang tumigil. That's a good decision. Quitting smoking is one of the best things you can do for your health. Madali lang bang huminto? Kasi sinubukan ko na dati pero wala hong nangyari. Parang nawawala ako kapag walang yosi. That's normal. Your body craves nicotine, but what really harms you is the smoke. That's why I'm recommending nicotine replacement therapy. Nicotine replacement? Yes, it gives you controlled amounts of nicotine without the combustion, without the tar. No burning, no smoke. Just the support your body needs to transition. Wait lang. Ibig sabihin, pinakikwit nyo ako sa nicotine pero yun din ang ibibigay nyo sa akin? Nicotine? If even doctors prescribe it, maybe nicotine was never the enemy. Maybe it's not about quitting nicotine. It's about quitting the burn. Ang inyo pong napanood ay isa pong maikling video sa tulong po ng AI na produce ng NCUP. Ang mensahe pong yan ay nakatuon po sa nicotine. Ang mga doktor sasabihin masama ang nicotine, masama ang vape, pero wag ka. Kadalasan, asahan mo na nasasabihin ni doktor, hintuan mo na yan, cold turkey approach. Ano po yung cold turkey? Wag ka na mag-isip. Basta tapo mo na yung sigarilyo mo. Forget about it. At kapag ikaw ay nag-crave, mag-shower ka. Pigilan mo yung sarili mo. Pero hindi naman po lahat ay ganun kalakas ang tinatawag na willpower. Meron po talagang iba na hindi po nakakayanan. Maaring makayanan na isang araw, dalawang araw, pero sa ikatlong araw, naghahanap na. May mga doktor naman din po na nakakaunawa. Kaya, nireresitahan po nila ng nicotine replacement therapy. Gaya po nung napanood ninyo sa video, naunawaan ng doktora ang kalagayan ng isang matanda na gusto nang bumitaw sa paninigarilyo. Pero nagtaka ho yung pasyente, pinaiiwas niyo ako sa sigarilyo pero riresetahan niyo ako ng nicotine. O yun naman po talaga dahil yung sistema nating katawan ay naghahanap po ng nicotine. Ang iniiwas po dito, lumalabas na alam ng mga doktor na ang masama ay yung pong combustion, yung pagsusunog ng tabako. Tulad po siyempre ng dahilan kung bakit tayo ay nagbe-vape. Yung mga umiiwas na po sa pagsisindi ng sigarilyo, pupunta na lang po sa vape shop para yung kanilang craving sa nicotine ay mapunan. Pero yun nga lang, may mga tumututol at sinasabing masama ang pagbe-vape. Hindi naman po sinasabing walang masama sa pagbe-vape eh. Siyempre meron pong element of risk. Pero pag ikinumpara mo sa sigarilyo, siyempre mas masama ang sigarilyo kumpara dun sa vape. Yan po ang isa sa mga minamali, lalo na po ng mga advocates sa kontra sa vape, na sabing pareho lang na may risk ang vape at cigarettes. Totoo naman po eh. Pareho rin naman pong may risk kapag nagmaneho ka nang hindi ka naka-seatbelt at kung naka-seatbelt ka. Lahat po ng ating gawain ay meron pong risk na kaakibat. Umakit ka lang sa hagdanan, may risk. Maglakad ka lang, maligo ka, may risk. Lahat po nakaakibat po yan eh. Pero kung sasabihin mo naman na pareho ang risk, ay hindi na po yan pareho. Pero kung sasabihin na pareho lang yung level ng risk, doon po nagkakatalo.
Pagsasabihin nilang, risky ang mag-smoke, risky ang mag-vape. Totoo. At risky rin ang magpunta ng Quiapo kapag ikaw ay ma-expose doon sa usok ng sa tambucho. So lahat po ay merong risk. So, wag po tayong maliligaw doon sa sinasabi ng isang doktora na pareho lang na risky. O dahil hindi naman niya quinalify kung ano ang level ng risk doon sa sigarilyo at sa level ng risk sa pagbe-vape. At syempre may nagtatanong paano daw po nahuli yung malaking vape distributor sa Metro Manila. Ang pagkakaalam ko ho, nanggaling din po yung impormasyon dun po sa mga nahuling mga maliliit na vape shop owners. Paano po nangyayari? Kapag nahuli yung isang maliit na vape shop owner, makikipag-usap mismo yung agency na humuli sa kanya na maaring babaan namin yung kaso, ikakaso sa'yo o baka mapakiusapan namin si boss at i-drop na lang yung kaso sa'yo basta bibigyan mo kami ng kapalit na impormasyon na mas malaki pa sa'yo ang mahuhuli namin. Halimbawa, saan mo binibili yung mga supply mo? Ay, yung iba naiipit, bumibigay sa pressure, nagsusumbong. Lumalabas yung impormasyon na mas malaki nga sa kanya dahil doon niya kinukuha sa isang malaking dealer. Ngayon, asalakayin yung dealer. Pag nakausap yung dealer, ganun din po ang sasabihin. Saan mo ba binibili to? Saan mo ba kinukuha? At kapag positive, yung impormasyon na ibabahagi mo, bababaan namin yung asunto sa'yo. O baka mapakiusapan si boss, i-drop na. Hanggang sa palaki ng palaki, nauuwi na dun sa mga 100 million, 50 million ang worth na nahuhuli dun sa bodega noong source na kanilang pinagkukunan. Sana, unti-unti na po natin baguhin yung ating pananaw, yung ating perspektiba. May nakita po ako, isang vape shop, marami po siyang branches dyan sa Metro Manila. At sabi, kung ikaw ay naghahanap ng murang vape, ay huwag ka sa aming magpunta dahil hindi kami illegal. Hindi kami nagbebenta ng mga illegal na mapanganib sa kalusugan. So yun po ang kanilang mantra. Unti-unti na po natin i-monitor kung gaano po ka-effective yung mga panukala ng mga tumutol po sa House Bill 11360 na dapat daw paigtingin ang enforcement. Kailangan daw na magtatag ng task force kontra illicit tobacco trade. Ewan ko kung paano nila gagawin yon. Sa kabila na very porous ang ating mga boundaries. At lalo na sa karagatan, wala nang humpay. Paulit-ulit na lang. Gaya na lamang po sa karagatan ng Zamboanga City, partikular nahuli ng PRO9 o Police Regional Office No. 9 ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company noong Biyernes. 2 motorized bangka na Dekatig, Jungkung ang kanila pong namataan sa karagatan ng Santa Cruz Island. Sakop pa rin ito ng Zamboanga City at kanila pong nilapitan at doon nang kanilang inspeksyonin ang laman ng bangka ay nahuli po nilang may kargang master cases na umaabot sa 749 master cases. Suma total, umaabot po sa 43 million ang valuation. Again, sa atin pong pag-monitor at imo-monitor po natin ito kapag lumabas na po yung mga alituntunin na gusto pong mangyari ng DOH, gustong mangyari ng komite diyan sa Senado kung paano kontrolahin ang paglaganit ng cigarette smuggling, atin po yung imo-monitor. Isa po sa mga nakikita nating problema ay yung pong valuation dahil wala po silang standard na valuation. Pag pinisinta po yan sa korte, kapag may discrepancy, mati-technical na naman. So balikan natin po itong nangyari dito sa Zamboanga City. 6 na tripulante ang hinuli dahil po sa incidenting ito. At syempre, naghihimas rehas yung 6, maliban na lang kung yan ay papiyansahan ng mastermind
At ang dahilan daw po, hindi daw nila alam na smuggled, hindi daw nila alam o kilala yung may-ari. At kahapon, Hunyo 21, Sabado, ganap na 2:00 ng madaling araw, nahuli ang 8 katao sa Mantikao, Misamis Oriental na nagdidiskarga ng mga illegal na sigarilyo. Red Delta ang brand. Umaabot po sa 500 master cases. Ang valuation, 20 million. So may discrepancy na ho ha. Kasi doon sa Zamboanga, ilan po ang nahuli? 743 master cases. Valuation, 43 million. Ang dito sa Mantikao, Misamis Oriental, 500 master cases. Magkano ang valuation? 20 million. So, kahit hindi na po natin computein, pag dinaan po sa technical, meron na naman pong discrepancy at kapag prinisinta sa korte, maaaring ma-dismiss dahil po sa inaccurate yung valuation. So, mga ganyan po ang mga technical matters. Pagdating po sa abogaduhan, minsan yung piskalya mismo ay naabogado at kakampihan, kakatigan yung smuggler. At syempre, justify niya yan. Ganito ang justification. Ang report ninyo hindi tumutugma doon sa aktual na nahuli, etc., etc., etc. So, lusot na po na naman itong smuggler. So, sa Mantikao, Misamis Oriental, nahuli po ang 8 katao. May intelligence ba? Mukhang hindi po intel-driven yung pagkakahuli dahil isinumbong po ng isang concerned citizen yung pagdidiskarga ng mga tripulante ng bangka at sinasabi na ito ay responde ng mga pulis dahil po sa sumbong. Doon sa Zamboanga, natsansahan naman po ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company. So, alin po sa 3 nahuli ang intel-driven? 2 sa Mindanao at 1 sa Visayas. At saan sa Visayas? Dito mismo, sa Iloilo City, sa Takas Haro. Paano po nangyari? Ito may intel-driven ho ang pagkakahuli ng may 5 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes na nakaimbak sa bodega. Una, nahuli muna ho yung 2 katao, si Ronilo Sanchez at itong si Mark Delgado. Sa isa pong buy-bust operation. Nabentahan ho nila pulis sikreta 342,000 pesos. Kaya ito na nga yung sinasabi ko kanina, makikipag-usap po yung pulis na, sige, bababaan namin yung asunto mo o baka patawarin ka ni boss, pasasabihin mo sa amin kung saan mo kinukuha. Ayun, sumungka, pumuga, pumiyok. Yung 2 at itinuro kung saan nga nila kinukuha hanggang sa sinalakay yung bodega sa tulong ho ng BIR dahil ang BIR pwede pong mag-read na hindi na kailangan pa ng mga warrant dahil meron po silang mandato para dyan. So ayun, tumambad ang mga master cases ng sigarilyo na aabot humigit kumulang na 5 milyon. Kaya yan po ang ilan po sa mga operational methods ng ating mga pulis. So kung ikaw ay nagbabaka sakaling magbenta ng illegal, wag mo nang tangkain dahil more or less dyan magsisimula ho ang sunog. Doon po sa mga maliliit. Ay mga nasusunog mo sa bahay. May sunog sa bahay. Nagsisimula ho yung iba sa alipato doon sa mga maliliit Hindi man agad-agad na lumalaki yan. So ganun po ang nangyayari. Dahil itong mga smugglers, nag-iimbak at aligaga. Gusto nila madispatcha agad at mapaikot yung pera. Binibiro mo ba naman magkano per pack ang benta? 48 pesos. May mga nagpo-post pa sa Lazada, may nagpo-post pa sa Shopee. President na illegal na tabako.
48 pesos. Siyempre may patong pa yun. Palagay mo na nga, kunin mo sa 50. Magkano ikukumpara mo sa Marlboro? 140, 150 isang kaha. Ikumpara mo sa Camel, halimbawa 135 versus sa 48 to 50 pesos, talagang kaakit-akit, hindi po ba? Pero kung ikaw ay maliit na negosyante, hindi mo alam ang mga palusot at hindi mo wala kang lagay, huwag ka nalang magtangka. Hayaan mo nang mamatay. Ang negosyo ng mga illegal na sigarilyo kapag wala pong tumatangkilik. Kung ikaw naman ay maninigarilyo, bumili ka na lang ng tabako sa palengke. Mas malaki pa matitipid mo. Kaysa sumubo ka pa dyan ng mga smuggled na yan. Dahil kapag nakita ka ng pulis, nakalagay dito sa breast pocket mo ay isang illicit na tobacco, maaari kanyang lapitan at itanong, saan mo nabilihan? At ituturo mo siyempre doon sa tindahan na yon. Unti-unti na yan, gagapangin na hanggang sa matunton kung saan nakaimbak. Swagger.